Nagsimula ang pelikula noong 1999, kung saan si Paul at ang iba pang residente ng isang retirement home ay nanunood ng telebisyon, nang biglang lumabas ang isang lumang pelikula na may pamagat na Heaven. Nang makita ito, napuno ng emosyon si Paul at naglakad palayo, kung saan sinundan naman siya ng kaibigan niyang si Elaine. Napansin ni Elaine na ang palabas ay nag-trigger ng ilang matinding alaala kay Paul, at nagtanong tungkol dito. Ikinwento ni Paul ang kanyang buhay noong siya ay isang jail guard sa panahon ng matinding depresyon, kung saan siya ang namamahala sa death row sa pasilidad na tinatawag na Green Mile, dahil sa berdeng tiles na sahig nito. Isang araw, ang mga bilanggo ng Cold Mountain Penitentiary ay pinapatrabaho, nang dumaan ang isang truck na may bitbit na isang death row prisoner. Samantala, ipinakilala sa atin ng 44 na taong gulang na si Paul Edgecombe, na tila umuungol sa sakit sa banyo dahil sa kanyang impeksyon sa ihi. Si Paul ang supervisor na in charge sa mga opisyal na sina David, Dean, Harry, at Percy. Ilang sandali pa, kumatok si David sa pinto at ipinaalam sa kanya na may dumating na bagong bilanggo. Lumabas ang bilanggo sa truck at sinamahan siya ni Percy, isang mayabang at malupit na opisyal. Habang naglalakad sila, sumigaw si Percy na naglalakad ang isang patay na lalaki, "We got a dead man walking here!" na ikinainis ng ibang mga gwardya. Sa pagpasok ng bagong bilanggo sa block, ang mga opisyal at iba pang mga bilanggo na may pangalang Edward Delacroix ay namangha nang makita kung gaano kalaki ang bilanggo. Ngunit nang tiningnan ni Paul ang kanyang mukha, napansin niyang meron siyang inosenteng ekspresyon. Inutusan siya ni Percy na pumasok sa selda sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang dibdib, ngunit inutusan ni Paul si Percy na umalis doon at tulungan ang iba pang mga opisyal. Pinagtawanan siya ni Edward, dahilan para hampasin ni Percy ang kanyang kamay, na ikinabali ng kanyang daliri. Dahil dito, pinagalitan ni Paul si Percy at inutusan siyang umalis na sa block. Kalaunan, binasa ni Paul ang file ng bilanggo at nalaman niya na ang kanyang pangalan ay John Coffey, at ipinakilala niya siya sa iba pang mga gwardya. Bago sila umalis, magalang na pinakiusapan ni John si Paul na huwag patayin ang mga ilaw sa kanyang silid dahil natatakot siya sa dilim. Iniabot din niya ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Paul, na hindi katangian ng isang mamamatay tao. Habang nagsasara ang pinto ng selda, mukhang malungkot si John at misteryosong sinabi na sinubukan kong buhayin ngunit huli na ang lahat. Kalaunan ng araw na yun, binasa ni Paul ang file na nagpapakita ng kronolohiya ng mga pangyayari na humantong sa paghatol ng kamatayan kay John. Sa isang lugar sa Louisiana, isang pamilya ang nagpapanik dahil nawawala ang kanilang 2 anak na babae. Ang ama, mga kapitbahay at ilang opisyal ay hinanap ang mga batang babae at hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang manika na may bahid ng dugo. Nang hindi inaasahan, narinig nila ang pagsigaw ng isang lalaki, na lumalabas na si John, na umiiyak at puno ng dugo ang kasama niyang 2 batang babae. Lumapit sila sa kanya at galit na galit siyang binugbog ng ama. Sinabi ni John sa opisyal na sinubukan niyang iligtas sila ngunit huli na ang lahat. Inilagay ng opisyal ang kanyang baril sa leeg ni John at sinabi sa kanya na inaaresto siya para sa pagpatay. Nang marinig ang kwentong ito, naging hindi komportable si Paul at hindi makapaniwala sa malagim na krimen na ginawa ni John. Nang makauwi sa bahay, sinabi ni Paul sa kanyang asawa ang nangyari sa bilangguan, ang tungkol kay John Coffey at sa kakaibang katangian nito. Kinabukasan, habang nililinis ni Paul at Dean ang electric chair, narinig nila si David na tumatawa sa sulok. Tinawag sila ni David at ipinakita sa kanila ang isang daga na lumabas sa isolation room, na mukhang palakaibigan at hindi natatakot sa mga tao. Pagkatapos ay pinakain ni David ang daga ng isang piraso ng biskwit at pagkatapos ay bumalik ang daga sa isolation room. Nang mabahala na ang daga ay baka gumawa ng mas maraming butas sa dingding, inutos ni Paul sa isa pang opisyal na hulihin ang peste. Lumalabas na ang silid ay ginawa ng tambakan, at nang mailabas na nila ang lahat ng gamit sa silid, nabigo silang hanapin ang daga. Kinabukasan, habang sinusuklay ni Percy ang kanyang buhok, lumitaw ang daga sa kanyang likuran. Natakot siya at nagsimulang maghagis ng mga bagay upang subukang patayin ito, ngunit ang daga ay nagawang makatakas papunta sa isolation room. Binuksan ni Percy ang pinto ng silid at sinubukang hanapin ang daga, ngunit tulad ng ibang mga gwardya, nabigo siyang hanapin ito. Dahil alam ni Paul na hindi niya mahahanap ang daga, sinubukan niyang pakalmahin siya at inutos na huwag bigyan ng dagdag na stress ang mga bilanggo dahil nasa death row na sila. Gayunpaman, nagbanta siyang gagamitin ang kanyang mga koneksyon para matanggal si Paul sa trabaho. Ikinagalit ito ni David at kinorner siya, habang si Paul naman ay sinubukang pakalmahin siya,
at binalaan si Percy na alam niya kung sino ang kanyang mga koneksyon, at papatayin siya kung sakaling pagbantaan muli siya ni Percy. Kinabukasan, si Paul at ang iba pang mga opisyal ay nagsagawa ng isang rehearsal para sa pagbitay kay Arlen Bitterbuck. Kumuha sila ng preso para sa rehearsal at habang ginagawa ang lahat ng ito, nagtanong si Percy kung bakit naglalagay sila ng basang sponge sa ibabaw ng ulo ng preso. Tumugon ang kanyang kapwa opisyal na nakakatulong ito sa pag-conduct ng kuryente ng direkta sa utak, na ginagawang mabilis ang pagbitay at hindi masyadong masakit para sa mga bilanggo. Pagkatapos ng rehearsal, inihanda na ang inmate na si Arlen para sa kanyang execution. Sa kanyang mga huling oras, si Arlen ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap tungkol sa kanyang buhay kay Paul, na sinubukan namang pigilan ang kanyang sarili na magpakita ng anumang emosyon. Nang dumating na ang oras, dinala si Arlen sa execution room, at sa harap ng ilang mga manonood, kinoryente na si Arlen. Nang sinuri siya ng doktor, sinabi niyang hindi pa rin patay si Arlen at ang ibig sabihin nito ay muli siyang kukuryentehin. Nag-alinlangan si David na gawin ang pangalawang round ng electric shock sa bilanggo, at sa pagkakataong ito, namatay na si Arlen. Kasunod ng execution, binulungan ni Percy ng masama ang bangkay ni Arlen. Hindi ito naging okay kay David, na inutos kay Percy na magbigay galang sa mga patay. Kalaunan, tinanong ni Paul si Percy kung bakit hindi niya tinanggap ang trabaho sa asylum, na mas malaki ang sweldo kaysa sa pagiging gwardya sa bilangguan. Sumagot si Percy na kukunin niya ang trabaho sa Briar Ridge Asylum kapag na-experience na niya ang pag-execute sa isang preso. Sa pag-uugaling ito, kitang-kita na si Percy ay sadistang tao at masayang nakikita ang mga bilanggo na nasasaktan at binibitay. Sa tingin ni Paul ay maibibigay niya ang gusto ni Percy, ngunit dapat niya munang baguhin ang kanyang pag-uugali. Kinaumagahan, si John at ang kanyang team ay nakita ang bilanggo na si Edward kasama ang parehong daga na sinusubukan nilang hulihin ilang araw na ang nakalilipas. Nakita nila na ginawang alaga ni Edward ang daga, at tinuruan pa ito ng ilang tricks. Naging malapit na si Edward sa matalinong daga at pinangalanan itong Mr. Jingles. That's so smart, Mouse-tail. He's smart, Mr. Jingles. Dumating din si Percy upang tingnan ito at mas okay na ang pag-uugali niya sa ngayon, na nag-alok pa na maghahanap ng box para sa daga. Nang hapong yun, nakipagkita si Paul kay Warden Hall, na malungkot na ibinalita na ang kanyang asawa ay na-diagnose na may tumor, at napagpasyahan ng mga doktor na hindi na ito magagamot. Talagang na-depress si Warden Hall sa balitang ito at hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang asawa na mamamatay na siya. Nang gabing yun, nagising si Paul para mag-jingle sa banyo. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding sakit dahil sa kanyang impeksyon, kaya nag-jingle siya malapit sa isang tumpok ng mga kahoy at nahiga doon dahil sa sobrang sakit. Kinaumagahan, dumating ang isang bagong bilanggo na nagngangalang Bill Wharton. Pinuntahan siya ni Harry, Dean at Percy sa mental hospital at halatang pinainom siya ng gamot. Samantala, naghihintay si Paul sa kanilang pagdating sa quarter, nang sabihan sila ni John na mag-ingat mula sa likod ng mga rehas. Pagdating nila, biglang siniko ni Wharton si Percy sa mukha at sinimulang sakalin si Dean gamit ang kanyang handcuff. Sinubukan ni Paul na tulungan si Dean ngunit tinuhod siya ni Wharton sa itlog. Sinubukang bumangon ni Paul at itinutok ang kanyang baril, ngunit hindi niya ito magawa dahil masyadong malapit si Dean kay Wharton. Inutusan ni Paul si Percy na atakihin si Wharton, ngunit nanigas si Percy sa takot. Sa kabutihang palad, dumating si David at inatake si Wharton sa ulo, na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos nilang mailagay si Wharton sa selda, naiwan si Paul na mag-isa sa prison hall, kung saan nagsimula siyang makaranas ng matinding sakit dahil sa kanyang UTI at bumagsak sa sahig. Nakita ni John na namimilipit sa sakit si Paul, kaya't hiniling niya sa opisyal na lumapit sa kanya. Nag-aalangang lumapit si Paul sa selda ni John, kung saan agresibo siyang hinawakan ng malaking bilanggo at pinisil ang kanyang itlog. Tinangka ni Paul na ilabas ang kanyang baril, ngunit huminto siya nang maramdamang merong kakaibang nangyayari. Makalipas ang ilang segundo, binitawan ni John si Paul at nagsimulang umubo. Isang swarm ng mga langaw ang lumabas sa bibig ni John at sinabing inalis niya ang sakit ni Paul at ngayon ay pagod na siya. Tinanong ni Paul kung ano ang ginawa niya sa kanya at sinabi ni John na tumulong siya, bago natulog sa sobrang pagod. Pagkatapos nito, pumasok si John sa banyo at nakahinga ng maluwag nang makitang wala na siyang problema sa pag-ihi at wala nang nararamdaman na kahit na anong sakit. Tunay na inalis ni John ang sakit ni Paul at pinagaling siya nito. Matapos ma-realize na si John ay may kapangyarihang magpagaling, pumunta si Paul at sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa bilanggo.
Alam ni Paul na hindi kayang gawin ni John ang isang karumal-dumal na krimen, kaya pinuntahan niya ang abogado ni John, si Bert Hammersmith, na dumipensa kay John sa korte. Tinanong ni Paul kung nakahanap ang pulisya ng anumang history ng krimen laban kay John, ngunit ibinunyag ni Bert na walang nakita ang pulisya kay John, kahit na ang kanyang personal na kasaysayan. Nagkomento si Bert na si John ay parang nagmula sa langit at wala rin silang nakitang record sa kanyang pangalan. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Paul na si Hammersmith ay isang racist at wala siyang intensyon na palayain si John. Kinabukasan, bilang pagpapasalamat, nagdala si Paul kay John ng cornbread na ginawa ng kanyang asawa. Labis itong ikinatuwa ni John, at ibinahagi ang tinapay kay Edward at Mr. Jingles. Nang hindi inaasahan, biglang hinawakan ni Wharton si Percy at sinakal siya mula sa likuran. Kaagad naman siyang binitawan ni Wharton at sinabing nagbibiro lang siya, ngunit nagkomento siya kay Percy at sinabing gusto niyang malasahan siya. Nang marinig ito, labis na natakot si Percy at naihipa sa kanyang pantalon. Dahil sa labis na kahihiyan, pinagbantaan ni Percy ang lahat na wag isabi ang tungkol dito sa sinuman o kung hindi ay ipapatanggal niya ang lahat sa trabaho. Gayunpaman, si Edward, na palaging inaapi ni Percy, ay patuloy na tumawa sa kanya. Bilang paghihiganti, tinapakan ni Percy si Mr. Jingles at naglakad na palayo. Nang makita ang kanyang alagang daga na nasa bingit na ng kamatayan, napahagulgol sa pag-iyak si Edward. Sa panahong yun, hiniling ni John na ibigay sa kanya ang daga at sinabing baka mailigtas pa niya ang buhay nito. Ibinigay ni Paul si Mr. Jingles kay John, na sinimulan ng kanyang pagpapagaling sa harap ng mga prison guards. Gaya ng dati, isang swarm ng mga langaw ang lumabas sa bibig ni John at si Mr. Jingles ay gumaling ng tuluyan na parang walang nangyari. Ang mga prison guard ay naantig sa kaganapan at na-realize nila na si John ay may kapangyarihang magpagaling. Pagkaraan ng ilang araw, oras na para bitayin si Edward, kaya pinakiusapan niya si Paul na alagaan si Mr. Jingles, ngunit hindi maisasama ni Paul si Mr. Jingles sa execution room, kaya inalok ni John na babantayan niya ang daga hanggang sa matapos ang execution. Pagkatapos ay dinala at itinali si Edward sa electrocution chair, kung saan humingi siya ng tawad sa kanyang mga krimen at hiniling na sana ay hindi niya ginawa ang mga ito. Habang nagiging emosyonal ang iba pang mga gwardya, sinabi ni Percy kay Edward na walang mag-aalaga kay Mr. Jingles pagkatapos niyang mamatay, na mas lalong nagpalungkot kay Edward. Nang oras na para basain ang sponge, nagkunwari lamang si Percy na isinasawsaw ang sponge sa balde, at ipinatong ang tuyong sponge sa ulo ni Edward. Nang ma-realize na walang bakas ng patak ng tubig sa sahig, nais ni Paul na ihinto ang execution ngunit mabilis na ibinigay ni Percy ang senyales na itaas ang lever. Dahil tuyo ang sponge, nakuryente si Edward sa buong katawan. Kinilabutan ng mga nanonood at hiniling ni David kay Paul na patayin ang kuryente, ngunit tumanggi si Paul dahil lalo itong magpapahirap kay Edward. Natakot si Percy nang makitang nagliliyab si Edward, ngunit pinilit siya ni Paul na panoorin ang kanyang ginawa. Kasunod ng nakakatakot na kamatayan, hindi mapigilan ni David na suntukin si Percy. Nang dumating si Warden Hall at tinanong kung ano ang nangyari, sumagot lang si Percy na hindi niya alam na kailangang basa ang sponge. Ipinaalala ni Paul kay Percy na kailangan niya nang umalis sa bilangguan at kunin ang trabaho sa mental hospital gaya ng ipinangako niya. Pagkatapos nito, bumalik si Paul sa selda at nakita si John na umiiyak sa pagkawala ni Edward. Kinabukasan, pumunta si Paul at ang kanyang asawa sa bahay ni Hal upang makita ang kanyang asawa. Nang sabihin ni Hal kay Paul na mas malala na ang kalagayan ng kanyang asawa, nakaisip si Paul ng isang ambisyosong plano. Kinabukasan sa bahay ni Paul, tinanong ni Paul ang opinyon ng kanyang team tungkol kay Mr. Jingles na pinagaling ni John. Sinabi rin sa kanila ni Paul ang tungkol sa kanyang impeksyon, na gumaling din dahil sa kakayahan ni John. Pagkatapos ay iminungkahi niyang dalhin si John ng pasikreto sa bahay ng warden upang gamutin ang sakit ng kanyang asawa. Noong una, hindi sila pumayag dahil maaari silang makulong kapag nahuli sila, ngunit upang mailigtas ang asawa ng warden, pumayag silang gawin ito. Upang maiwasang mabuking ang kanilang misyon, ikinulong nila si Percy sa isolation room bilang parusa sa kanyang mga aksyon noong binitay si Edward. Nang okay na ang lahat, ang grupo ay nagpatuloy na sa kanilang plano. Ngunit nang palabas na sila, hinawakan ni Wharton ang kamay ni John, dahilan para makakuha si John ng ilang vision tungkol sa mga krimen at kasalanan ni Wharton. You're a bad man. That's right, nigger. Inalis ni Paul ang mga kamay ni Wharton kay John at nagpatuloy na sa kanyang plano.
Sa paglabas ni John sa bilangguan, masaya siya na parang isang bata, nang makita ang mga bituin sa langit at naramdaman ang lupa at damo sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay dinala si John sa bahay ng warden, kung saan nagulat si Hal nang makita ang kanyang team at si John. Hindi komportable si Warden Hal na makitang nasa labas ang kanyang bilanggo, ngunit dahan-dahang lumapit si John sa kanya at sinabing matutulungan niya siya. Just the hill post. That's all. Pagkatapos ay nilapitan ni John ang asawa ng warden, na labis na natakot na parang sinapian siya ng isang masamang nilalang. Tahimik na umupo si John sa harap ng babae, magalang itong kinausap, at pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang ulo palapit sa kanya. Biglang lumabas ang puting ilaw mula sa bibig ng babae, at lahat ng yun ay sinipsip ni John sa kanyang katawan. Pumutok ang orasan sa dingding, umuga ang silid, at naganap muli ang himala. Ilang sandali pa, bumalik na sa normal ang kulay ng mukha ng babae at gumaling na ito. Nang makitang gumaling at nailigtas ang kanyang asawa, napaiyak si Warden Hal. Gayunpaman, sa halip na palabasin ang mga langaw sa kanyang bibig, nagpasya si John na lunukin ang mga ito pabalik sa kanyang katawan. Bumangon ang babae sa kanyang higaan at sinabi kay John na nakita niya siya sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang kwintas at ibinigay ito kay John bilang regalo. Kalaunan, ang pagod na si John ay dinala pabalik sa bilangguan at pinagpahinga. Pagkatapos ay kinausap ni Paul at David si Percy at pinalabas siya, sa ilalim ng kondisyon na dapat ay magkukwit na siya sa pagiging prison guard. Pagkalabas ni Percy, nahuli siya ni John, na tuluyang pinalabas ang mga langaw na agad namang pumasok sa bibig ni Percy. Pagkatapos nito, si Percy, na mukha ng possessed at wala na sa kanyang sarili, ay naglakad papunta sa selda ni Wharton at pinagbabaril siya hanggang sa mamatay. Mabilis na kinuha ni Paul at ng kanyang team si Percy sa ilalim ng kanilang kontrol, at pagkatapos ay lumabas ang swarm ng mga langaw sa bibig ni Percy. Pagkatapos ay pumunta si Paul kay John at tinanong kung bakit niya pinakontrol sa langaw si Percy at hinayaan siyang patayin si Wharton. Sumagot si John na noong hawakan ni Wharton ang kanyang kamay, nakakita siya ng isang vision kung saan inatake at pinatay ni Wharton ang dalawang batang babae, ang parehong batang babae na nakonvict si John ng murder. Pagkatapos ay hinawakan ni John ang mga kamay ni Paul at ibinigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang kapangyarihang ito, nakita ni Paul kung ano ang eksaktong ginawa ni Wharton. Lumalabas na si Wharton ang gumawa ng karumal-dumal na krimen at sinubukan lamang ni John na buhayin ang mga babae. Ito ang dahilan kung bakit hinayaan ni John na gamitin ng mga langaw si Percy, na isa ng masamang tao para pumatay ng isa pang masamang tao. Samantala, hindi na nakabalik si Percy sa katinoan, at bilang resulta, ipinadala siya sa mental institution, ang parehong pasilidad kung saan dapat siya magtatrabaho. Sa bahay, kinausap ni Paul ang kanyang asawa at sinabi sa kanya ang tungkol sa dilema na kinasasangkutan niya. Nakatitiyak siyang inosente si John ngunit wala siyang magagawa para mailigtas siya mula sa pagbitay. Nang malapit na ang petsa ng pagbitay kay John, nakipag-usap si Paul kay John at tinanong kung gusto niyang tumakas mula sa bilangguan. Sinabi ni Paul na kung hahayaan niya ang kanyang execution, hindi niya alam kung paano siya haharap sa Diyos. Gayunpaman, tumugon si John na ayaw niyang tumakas dahil pagod na siya sa kanyang buhay, na puro pag-aalala at paghihirap. Gusto niyang ituloy ang kanyang execution at matapos na ito. Tinanong ni David kung may huling hiling si John na gusto niyang matupad, kung saan sumagot naman si John na hindi pa siya nakakapanood ng pelikula. Upang matupad ang kanyang huling hiling, pinayagan si John na manood ng isang pelikula, ang parehong pelikula na pinapanood ng matanda ng Paul sa simula ng pelikula. Makalipas ang mga araw, petsa na ng pagbitay kay John, at dinala siya sa execution room, kung saan ang mga audience ay kinabibilangan ng mga magulang ng namatay na babae na sinubukang buhayin ni John. Nakaramdam si John ng labis na kaba habang tinitingnan ang mga mukha ng mga taong tila galit sa kanya, ngunit pinayuhan siya ni David na mag-concentrate sa damdamin ng mga gwardya na kanyang mga kaibigan. Habang nasasaksihan nila ang pagtali kay John sa upuan, hindi mapigilang mapaluhan ng mga gwardya. Nang oras na upang ilagay ang maskara sa kanyang mukha, nakiusap si John kay Paul na huwag gamitin ang maskara dahil talagang natatakot siya sa dilim. Iginalang ni Paul ang kahilingan ni John at sinabihan ang kanyang team na huwag nang gamitin ang mask. Pagkatapos ay inilagay na ni Paul ang basang sponge sa ibabaw ng ulo ni John at naghanda na para sa pagbitay. Ngunit bago umpisahan ang execution, lumapit si Paul kay John, nakipagkamay sa huling pagkakataon, at nagpaalam na sa kanya. Pagkatapos ay kinuryente na si John hanggang sa mamatay siya, at ang mga gwardyang nakakaalam kung gaano kalinis at kainosente si John ay hindi mapigilang umiyak.
Sa kasalukuyan, sinabi ni Paul sa kanyang kaibigan na si Elaine, na ang execution ni John ay ang huling execution na nakibahagi siya. Kasunod ng pagkamatay ni John, huminto na si Paul sa kanyang trabaho at gayon din ang kanyang teammate na si David. Nang marinig ang kwentong ito, hindi maiwasang isipin ni Elaine na ito ay isang kwentong kathang-isip lamang, kaya dinala siya ni Paul sa isang abandonadong bahay sa gitna ng kakahuyan. Sa loob ng bahay, ipinakita ni John kay Elaine ang isang maliit na kahon kung saan lumabas ang isang daga. Ito ay walang iba kundi si Mr. Jingles, na iniligtas ni John ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Paul na si Mr. Jingles ay 108 taong gulang na, salamat sa kapangyarihan ni John na magpagaling. Higit pa rito, ang kapangyarihan na ipinasa ni John kay Paul ay naging dahilan upang magkaroon siya ng malusog at mahabang buhay. Naniniwala si Paul na ito ang kanyang kaparusahan para sa pag-execute ng isang tunay na himala ng Diyos, dahil kailangan niyang makita ang kanyang mga kaibigan at minamahal sa buhay na mamatay. Sa huling eksena, ipinakita ang libing ni Elaine, habang si Paul naman ay patuloy na nabubuhay kasama si Mr. Jingles, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.